Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong another cyber libel case laban sa ating budyakerang si Maharlika. And even before we get into that, i-play muna natin ang intro. Ayan. So, actually yesterday, yesterday, napadaan sa akin ito. Hindi naman sa news feed ko. Meron kasi akong sa SMNI. Parang tawag dito. Alert. Yan, alert. Sabi dito sa isang article ni SMNI, vlogger Maharlika faces cyber libel cases. Or rather, cyber libel case in US. During a press conference in Quezon City, the camp of Filipino fashion designer Avel Bacujo vehemently denied the statement allegedly made by his former friend and vlogger Maharlika. Bacujo and Maharlika, also known as Claire Contreras, used to be close friends in real life. In fact, they both supported the unity team of President PBBM and Vice President Sara during the 2022 election. However, Maharlika is now known as a critic of Marcos administration. Among the allegation denied by Bacujo's camp is the claim that he bribed presidential son and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos with an expensive watch to secure a government project. They also denied that the First Lady Marcos, Liza Marcos, was the person why their family obtained Schengen and US visa and refuted the claim that Bacujo received kickbacks from the DPWH. Bacujo's camp also denied Maharlika's explosive claims on her YouTube channel that Bacujo's immediately bought millions worth of property after President Marcos won the election. As a result, Bacujo filed a $2 million cyber libel case against Maharlika in the U.S. Central District in Los Angeles. According to the complainant, he would have filed a complaint if he didn't want trouble, but many have been affected by the vlogger's criticism. Ayan. Actually, this is not the first time that we've seen something like this against Maharlika. There's another one, if you recall, kasong cyber libel na sinampa ni Anthony Taberna sa isang vlogger, umusad na. Ayan. So, cyber libel complaint laban sa vlogger na si Maharlika, may probable cause. So, this was in July 27, 2023. And ito naman ngayon, February 5, 2024. Okay? Ngayon, syempre, may sagot dito si Maharlika. Kahapon nga naging topic ito ni, tawag dito, ni Attorney Trixie. So, we've been watching it. And, very passing lang naman yung kanyang naging topic dito. It's not something na sobrang laki ng kanyang And one of the viewers, if not viewers ni I saw someone asking kung ito bang ginagawa ni Maharlika ay maituturing ba siyang whistleblower. Doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ba exactly ang whistleblower, it says here that it is someone who reports illegal, immoral, or fraudulent activities occurring within an organization. This includes employees, supplier, contractor, clients, or any individual who becomes aware of dubious business activities. Whistleblowers are often motivated by desire to expose wrongdoing and promote transparency and accountability in a workplace. Okay? Now, ang natin dito, guys. So far, wala pang isang taon ng pagitan. 2 kaso na ng cyber libel ang nakuha ni Maharlika. And to tell you frankly, if we're going to look at
Okay, punta tayo rito. If we're going to look at the number of views ni Maharlika, hindi po biro. Palaki natin. Marami pong nanonood sa kanya. Meron siyang umaabot ng 30k views, 202 views, 242 views. No? Konting-konti na lang. Malapit na silang mag-abot ni Idol sa number of views. Maraming mga taong nanonood sa kanya. Whether basher or believer or someone who is interested sa mga sinasabi niya. Okay? Not because you're watching her videos, outright you're a believer. Not because you're watching her videos, outright ikaw ay isang basher. More often than not, marami dyan is observer, gaya ko. Okay? Nanonood tayo ng mga videos ni Maharlika and binabangga natin siya sa mga information that we can also see online. Kasi lahat ng sinasabi ni Maharlika, karamihan pa dyan, no? Siya ang nakakaalam, siya ang nag-e-expose because of the puting ahas. Another question that I have in mind, sa hundreds of thousands na nanonood dito kay Maharlika, karamihan actually ng nasasabi niya, pwede nang magamit na ebidensya para ang isang tao pwedeng mag-file ng complaint against sa presidente, against kay F. Elisa, o sa lahat ng taong nadadrag niya angin. Okay? Naniniwala ba ako sa sinasabi ni Maharlika until proven otherwise? Gaya nga sinabi ko, observer lang ako. Hindi ko siya pwedeng matawag na whistleblower at hindi ko rin siya matatawag na pathological liar. Pero kasi kung mapatunayan niya na hindi siya, na halimbawa, yung pagsampa sa kanya ng kaso ni ni Katunying. Okay? Umusad daw ito. So, kung ito ay ma-dismiss eventually, then nagsasabi siya ng totoo. Kung itong kaso na to, sa fashion designer na to, ay ma-dismiss din, then nagsasabi siya ng totoo. Pero lahat ba ng sinasabi niya ay totoo? How would I know? Diba? Only time will tell. Pero kasi may mga nasasabi na siya, nakikita na natin nangyayari. Nangyayari o nangyari? After niya sabihin. Pakinggan natin si Madam. Diba? So, eto. Ikaw, Abel Bacudio, okay? Nuknukan ka ng kadyutahan ng kasinungalingan. Mga kababayan, umpisahan natin dun sa kanyang sinabi na ako daw po, bilang isang Marcos supporter, ay nag-reach out sa kanya para maging kaibigan. Wala si Mom. Dad can make a big lie. Okay? Sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba actually, nabanggit ko na to, and I'm still consistent and true to my statement. Si Bacudio na isang fake friend na sinungaling, nuknukan ng sinungaling, ang dami mong kasinungalingan, bakla, sinusunog ka na sa impyerno. Okay? Ang sabi niya mga kababayan, ako daw ay nag-reach out sa kanya. Sino ba to si Abel Bacudio? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe, na kaibigan ko, para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs dahil ang totoo, mababait kaming nilalang. Okay. So Abel, number 1 na sampal ko sa'yo na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe, sorry Joe, nananahimik ka na ngayon, but I hope magsalita ka in due time, you know, na
pinakilala po yan sa akin ni Joe na, campaign, nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Maharlika, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi kinancel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala sa iyo. So para malaman niyo mga kababayan na si Maharlika ay laging nasa katotohanan. 'Di ba? Ngayon, sabi ni Nina Manuel, thank you palangga sa sinabi ko tungkol. Okay. Pakita ko po sa inyo. I'm not sure guys kung ito yung sinasabi ni Attorney Trixie. May mga pinakita si Maharlika na mga screenshots, mga Yan, tingnan natin kung ito na nga yung sinasabi ni Attorney Trixie. Yung paano kami nagkakilala. Ito, this was July 1 of 2021. Okay? Ito po ang group chat na hindi alam ni Abel, na hindi niya pa nabura ang mga statement. Ayan po yan, mga kababayan. You move a little bit. Okay, mga palangga. Okay, so ayan. So ayan mga palangga. Okay? So ito, nakita nyo? Okay, Joe Smith Medina created this group. You're not connected to one member. Ayan po yung group, Joe Smith. Okay? Ayan po, sabi ni Joe Smith, ayan, July 1, okay, kasi sinabi na yun ni Joe sa akin na Miss Maharlika, gagawa ako ng group. Sabi ko, hi good people. Inang, sabi ni Abel, Inang, magandang araw po sa iyo, mahal naming Maharlika. Anong sabi ko? Salamat Abel, magandang araw. Okay, yan po. Message po yan. Papakita ko lang sa inyo kasi gumagalaw yan, nakita nyo? Okay, Okay, ito ba pinakita ni Maharlika? May na-violate siya data privacy. Wala. Kasi GC yan. Kumbaga, ang isang group chat, kung 3 na kayo dyan, group chat na talaga yan. So, kino-consider po yan ng Supreme Court as public na. Hindi na yan private. Galaw yan. So, hindi pa nabubura ni Abel yan. Okay? Na-screen record ko na po lahat yan. Sasabihin ko pa naman sana. Ngayon alam niya na. Ayun naman pala eh. May screen record nang naganap. Dahil, pero ang mali ko lang, hindi ko pa na-screen, yung iba niyang mga sinabi sa akin, dun sa personal namin, nabura niya na. Kaya dito niyo makikita ko sinong guilty. Okay, Abel, sinungaling ka. Number 1 mong kasinungalingan. Tapos po, ito mga kababayan, may screenshot din ako dun sa na yun, mahirap kasi ganoon ba? Okay, yaan, okay, ang dami ko yung screenshot muna kung paano kami nagkakilala. Okay, ito. Tapos yung tungkol sa dinamitan niya ako. dahil doon sa statement niya, binisan daw niya ako ng mga design ng mga niya. Mga kababayan, hindi po ako lumapit kay Abel Bacudio na para, dibihisan mo naman ako. Siya po ang lumapit sa akin para i-promote yung kanyang jacket. Okay? Na ginawa. Dahil nga naantig ako sa kanyang kwento na wala siyang pambayad sa kuryente. Abel, wag kang magyabang, bakla. Okay? Ang sabi mo, wala kang pambayad sa kuryente bago pa lang ikaw nakilala ni Lisa. Kaya ako naawa sa iyo, kaya kita in-interview, kaya kita pinromote ko yung buwaka ng inang jacket mo na pagdating ng panahon, pag nakabalik na ako ng California, ay susunugin ko ang mga jacket mo na natira pa doon. Okay? Ayun, mga palangga. So, pinakilala po ako ni Joe dyan. Dali, ang sabi ni Joe, kawawa naman si Abel, tulungan natin makabangon. So, ito po isa sa mga statement. Tapos, nagpapadala na siya ng ito, ikaw Abel, pinapadala mo ako, inuuto mo ako dyan, na nanonood siya ng vlog ko, ikaw yang gago ka. Okay? Ngayon, ito pa, ng mga statement niya. Alam mo, hindi mananalo yung mga case-case na yan sa katotohanan. Okay? So, ngayon, ito. Yan ang kanyang mga message. So, ito mga palangga, sinesend niya sa akin itong kanyang, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan ang statement ni Abel, na hindi niya nabura. Ayan, sinesend niya sa akin, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan po. So, para gusto niya sabihin, kasi gagawa nga daw siya ng t-shirt. Okay, sabi niya, the making of BBM personalized jacket. Di ba ate? Saya-saya. Ayan po yan, sinisend niya sa akin. Ano bang kinalaman ko dyan sa mga jacket na yan? Okay?
ikaw ang nag-promote, o nagsisend ka sa akin, di ba? Ayan mga kababayan, November 3 of 2021. Ayan, 2021. Ayan po, sinisend niya sa akin. Ayan, sinisend niya ng bonggang-bongga. Pinopromote na yung jacket. As a vlogger, mga kababayan, di ba alam nyo yan? As influencer, sa mga TikTok, pinapadalan kayo. Ako, pinapadala ko ng mga kape, kung ano-ano para i-promote. O ito, Joe Smith, Bongbong Marcos. Ngayon, mga palangga, okay? Okay? Ngayon, ang gusto ko lang linawin na hindi ikaw nagpakilala, hindi ako nagpakilala sa'yo. Ayan po ang ginawa niya, Bongbong Marcos. May Sandro. Anong sabi mo dyan, gago ka? Na, okay, sabi mo, love you ate. Sabi ko, wow, thank you Abel. Ayan po yan, no? Sabi ko, wow, thank you my Abel. Sabi niya, love you ate, magpapadala na ako mamaya, ganyan-ganyan. Sabi ni Joe, wow, ganda, love you, please send me the photos of Sandro. Ay, send ko kay Lisa. Nakita niyo po yan? Sabi ni Joe, please send me the photos for BBM, Sandro, and Lisa. Send ko po ang pic kay Lisa. O, ayan. Yan po ang katunayan na pinopromote namin siya. Please send me to Abel, ganyan-ganyan. Address, please. Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. Kay Lisa. O, ano sabi mo dyan, Joe? Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. To personally give stress siya sobra dahil kay Sarah. O, yan. Nakita mo yan? Nakita niyo yon na nasi-stress talaga si Lisa kay Sarah. Ayan. Hindi ko dapat maipakita, hindi ko nabasa. Pero yan yung totoo. Okay? At tapos ito pa sabi ni... anong sabi mo, Abel, kay Joe? Ayan. Yes. Abel replied. Stress siya sobra. Tapos sabi ni talaga? Oh, yes, exciting. Matutuwa si Lisa. Sana make her smile, please, Abel. So, dyan pa lang, mga kababayan, Stress siya kay Sara? Kay VP Sara? Bakit siya mas-stress kay VP Sara? Kanya-kanya silang lakad ni PBBM nung panahon ng ng election. Or are we talking itong Sara ba na sinasabi rito si VP Sara now? O ibang Sara to? Kasi nga sabi ni Ayam, nabubwisit nga ayaw nga ni Ahas kay Sara, pero tsaka na yon dito tayo tutok. Okay. Okay. Sabi dito, anong tanong natin? Siya ba ay isang whistleblower or isang pathological liar? Nanggaling na sa ibang tao. Na nasi-stress daw si FL Lisa kay VP Sara? Bakit? Diba, gaya nga na sinabi ko, maghiwalay naman ang lakad yung dalawa. Bakit siya nasi-stress? Okay? Okay, sabi ni Abel, kaloka. Tungkol to sa kay Sara. Kaloka, akala mo, okay, mapapadal... Ano yung sabi ko? Okay, salamat po. Ano tong email na to? Kaloka, akala mo mapapadala ako ng ginto, daming humihingi. Ha, ha, ha. Ayun, ang sabi ni Abel, akala mo magpapadala ako ng ginto, ang daming matutuwa. Ito yung tungkol marami daw nanghingi sa kanya ng mga, ayan po, ayan. Ayan, kaloka, akala mo magpapadala ako ng ginto, ang daming matutuwa. Sabi ko, thank you so much, Abel. I-post ko rin yung sa akin kasi si Joe nauna na nagyayabang patatalbog ba ako? Tapos sabi ni Abel, hala, mababash ako. So again, mga kababayan, hindi po ako binihisan ni Abel Bacudio. Siya po ang nag-promote ng kanyang mga jacket. At binayaran ko yung buwakan ng inang yan. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya, mga kababayan. Tignan. Okay. Sabi ko, di ko muna sasabihin kung kanino galing. Okay? So sabi ko dito, kasi we're friends before. Yung pala fake siya. Sabi niya, hindi ko muna sasabihin kung kanino yung kagaling, yung jacket. Anong sabi mo dyan, Abel? Hindi mo to nabura, nakalimutan mo, may group chat. Before distribute sa iba, kayo lang ang ginawan ko. Bongbong, Lam, Sandro, Simon, Vinny, Maharlika, Joe, Vic, and Marco. Marco Araneta at si Attorney Vic. Na sumisip-sip ka ba dito? Sinungaling ka. Alright? Ito mga kababayan. Okay? Ate, wag na lang, sabi mo, ate, wag na lang name ako, tahimik na ako ha, pag nakaupo na si BBM. Okay, nakita nyo yan? Sinisend po niya sa akin. Ate, kita ko logo sa hanger, ha, kasi ito yung mga pinost ko. Ate, yan post mo para di ako ma 1, 2, 3, ha.
So ayan po, that was 2021. So ano yung kasinungalingan nitong hinayupak na Jokling, okay, na ako ay nanghingi sa kanya ng damit at binihisan niya ako. Napakasinungaling mo. So ngayon, gusto ko lang ito ipakita mga palangga. So ito na po mga kababayan. Alam nyo, ito po binayaran ko siya. Okay, ng bonggang-bongga. Okay? Ayan po, ipisinend niya. Pinakita ko na sa inyo yung resibo nung una, di ba? Anong kating ko pa, hindi ko na ready yung resibo. Pero mga kababayan, yung mga ino-order nyo na t-shirt, ito po, Sendwave app, sabay promote. Pakita ko sa inyo, ayan po Sendwave app, binuksan ko. Okay? Binuksan natin. Okay? Tignan ka lang natin to. Okay? Okay. Tignan natin yung Sendwave app. Tignan natin yung history. Maliban doon sa, yung una ko pinakita, that was $900 ang pinadala ko, almost 50,000. Okay, I wish makuha ko yung, ay, kuha mo kay ano palangga. Doon yung record. Baka nasa, ano niya. Kay palangga doon, nakahiga. Nasa cellphone niya. Yung resibo na binigay ko sa kay ano, kay Abel, yung pera. Okay, ito mga palangga. Tapikin mo lang, ito. Ito tignan natin mga kababayan. Abel Bacudio. Okay? Pakita ko lang po sa inyo kasi live ito at least nakikita ninyo na recipients. Okay, recipients. Hanapin ko yung pangalan niya. Hanapin kita, Abel. Yung kay Abel. Okay? Abel Evil. Okay? Okay. So, paano ba to history? Okay, mga palangga. Okay, Abel. Pakita mo muna. Isend niya kamo sa akin. Yung history nito. Payment, personal information, recipients. Okay? Nawala na. Enter. Abel. Okay? Abel. Ito, dapat ito. Recipients. Okay. Dahil lang palangga. Paano na ba to? Si transaction. Ito. Si transaction. Abel Bacudio. Okay, Abel Ito mga palangga. Sinadya sa akin? Nasa message siya mo, isendya sa akin. Okay, mga palangga. So, ito po yung date July 24. Kasi nga, ang mga kaibigan ko, nireregaluhan ko ng t-shirt, ng damit niya. July 24, June 22, February 25. Ito mga kababayan, ang transaction ko sa kanya. Kaya huwag ka magsinungaling, gago. Ganyan. Okay? So huwag ka magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Abel Bacudio. Wow. Delivered po yan. Okay? Abel Bacudio. $271, 15,000. Magkakasunod po yan, 10,000, 5,000, 10,040. Ayan po, 10,000. So, hindi po totoo. Ang sinasabi niya na nakabenta daw ako ng 4 lang. Okay? Na sinasabi niya 4 lang at sinasabi niya dinamitan niya ako. Alright? So, ngayon, mga palangga, okay, yung tungkol doon sa kasinungalingan niya, na ako ay dinamitan niya. Siya po ang nagpapasuot sa akin. Well, masyadong mahabang usapin to. But, this is just one of the many examples na mapapatanong tayo, is Maharlika a pathological liar or a whistleblower? Okay, gaya nga na sinabi ko, kung meron man gusto, no, pakasuhan ang sino mang taong nabanggit ni Maharlika sa kanyang mga expose. Yung mga videos ni Maharlika pwedeng magamit. Diba? Pwede siyang mapatawag as a witness because she's a whistleblower. If you recall, sino ba yung kilalang whistleblower din under the PRRD administration? Si Sandra Cam. Diba? We cannot deny the fact that there are a lot of people na pinapanood siya. Okay? We cannot deny the fact na tumatabo talaga siya. Less than a month ago, 184 viewers lang to. 180 plus lang to. Ngayon, 216 na. Ganon kabilis yung pag-angat ni Maharlika. Baka before nga matapos ang taon na to, most probably in the middle of the year. Nasa 1 million na yan. Oh. Diba? If we're going to question the veracity of the, if we're going to question the veracity ng mga information na nilalabas dito ni Maharlika, the way
the way she delivers, no, yung mga information, mukha talaga siyang mukha siyang may credibility. 'Di ba? Gaya niyan. Very recent lang, kinaladkad niya ang pangalan ni Idol Rafi. Tungkol sa, tawag dito, pag-aareglo. Inaareglo siya doon sa PCSO, no, sa Lotto, 1 billion. Ano na nangyari doon? Actually, iniintay ko nga na kasuhan siya ni Idol 'Di ba? Inaantay kong kasuhan siya ni Idol. Di ba nga, mahilig mag-slap suit yun? Ilang beses na siyang binanatan ni Maharlika, bakit hindi niya pa kinakasuhan si Maharlika? Or baka hindi lang natin alam, di ba? Na isa na yan sa gagawin niya. Although kasi dun sa 1 billion na sinasabi ni Maharlika tungkol kay Idol, di umano, hindi rin siya sure. Pero sinasabi niya na mukhang na-offeran itong si Idol. Another thing is that, gaano ba karami yung puting ahas nito ni Maharlika? Kasi it's very impossible na iisa ang puting ahas nito. Di ba nag-iisip si Efelisa? Kasi imaginein mo gaano nakarami yung ibinulgar dito ni Maharlika. And how come nobody is acting on it? Walang nagsasampa ng kahit anong reklamo laban sa First Family. Lalo-lalo na rito sa By the way, sino ba ang unang naglabas ng about sa pulburon? 'Di ba? Etong si Maharlika, she's a very big supporter of the Marcoses, no, of the Marcos family, even before pa. Panahon pa ni PRRD, napapanood ko na to si Maharlika. Saan ko siya unang napanood? Dun yata kay Erwin Tulfo. Diba? Tingnan niyo naman yung mga views niya, guys. 293, 358,000. Kahit gaano pa kayo karami, no? Kahit gaano pa kayo karaming haters ni Maharlika, you cannot deny the fact na sobrang dami niyang views. Maraming nanonood sa kanya. And definitely, I remember isang basher ko. Para daw akong baka daw magaya ako kay Maharlika. Na overtime, marami na ring maniniwala sa akin. Bakit? Yung mga nanonood ba kay Maharlika, lahat yan naniniwala sa kanya. Pero, dahil sa mga sinasabi rin naman talaga ni Maharlika, marami na siyang Pilipinong napapaisip. Kapapanood ng mga Pilipino sa kanya, marami dyan ay napapaisip na talaga. Pwede ngang totoo yung sinasabi nito ni Maharlika. Tanong ko naman, ano naman ang magigain? Okay, ito lang tanong ko. Ano ba magigain ni Maharlika? Kung gagawa siya ng kwento. Mapapabagsak niya yung administrasyon ni Marcos? Ni PBBM? Parang hindi naman. No, ilang buwan na siyang nagsasalita, nagtatalak dyan. Andiyan pa rin naman ang mga Marcoses. Mas nakakasira pa ngayon ginagawa ng mga ng mga taga-House of Representative Si Senator Amy Marcos na nagsabi, winawasak daw ng pinsan niya ang administrasyon ng Marcos. Mas nakakawasak pa pala yung pagiging tahimik na galawan ng pinsan nila kasa malakas na boses ni Maharlika. So kung babalik ko sa inyo ulit yung tanong, ano ba sa tingin nyo si Maharlika? Isang whistleblower o isang pathological liar? Dahil sa mga sinasampang cyber libel sa kanya. Ang nakakatuwa lang kasi kay Maharlika,
Pag binuka niya yung bibig niya, may pinangahawakan siyang ebidensya. Diba? Now, I hope na mapatunayan niya na wala siyang masamang hangarin sa paglabas sa mga pangalan ng mga taong to. No? Sa pagkakakilala ko kay Maharlika, she doesn't open her mouth para lang for the views. Nakikita ko dati, konti lang nanonood sa kanya. No? Mga una niyang pag-atake. Ayan. Tiyan mo, meron pa nga siya rito, 45,000. 69, 94, 94. So, over time, palaki ng palaki yung views niya eh. Oh, may 39,000 pa nga 3 months ago. 27,000, 17,000. 69, 35, 35. Ganyan pa kakonti si ano. Oh, 100,000. Pero ngayon guys, iba yung pag-globo, no? 81, 50, 69. President Duterte nanawagan ng Speak Up Day, Pulburon video malapit na. 3 months ago pala, naano na pala ito ni Smuggled Malaya rice ni Tambaloslos, confirmed ebidensya. TikTokers binayaran ni Lisa Smug. Sinong mga TikToker yan? Dati konti lang nanonood sa kanya. Although matagal na, I think ibang bagong channel na to ni Maharlika eh. Kasi kung maabutan niyo yung dating ni Maharlika, ang dami-dami. Nagpis na presyo, nakakainis palengke sa survey. Diba? Tingnan nyo, konti lang dati yung niya. Ang mga views niya noon. Pero ngayon guys, maswerte ka na kung may views siya sa videos niya na mas mababa sa 100,000. No. 24 hours, oh. Oh, tingnan niyo yung mga views niya. Basta within, 1275, Quezon Pusa. Okay. Walang pakialam yung mga tao dyan. Anyway. So, ayun. Para sa akin, again, neutral ako sa mga sinasabi ni Maharlika. Viewer niya ako. Observer ako sa mga nilalabas niyang videos. Siyempre, lahat ng sinasabi niya, ibabangga mo yan sa mga lumalabas ng mga balita. Okay? Mas madala, siyempre, kung nauna na siya doon sa balita, hindi na ipapalata yun. Pero minsan kasi may mga video si Maharlika na pag lumabas at nagbigay siya ng commentary, meron pa mga hidden informations na siya na yung naglalabas para mas magkaroon ng kabuluhan yung information na lumalabas. If you know, I mean, if you get what I mean. Diba? Like halimbawa, no? One of her videos, yung about kay Idol. No, yung mga sinasabi niya kay Idol. Tungkol sa Maleta Hayes ba yun? Ayan. Tapos yung marching orders against kay VP Sara. And ngayon, kung iisipin mo, maraming beses niya na tayong sinasabihan na ayaw niya kay VP Sara. Nakita naman natin dun sa text message between three people, si Maharlika, yung Joe Smith at saka yung Avel. No, nakita natin na nasi-stress
si FL Lisa kay VP Sara. So, kita naman natin the way she's acting right now. Pero hindi naman siya ganon nung una. I don't know exactly kung bakit siya naiinis kay VP Sara. So, sana mapaliwanag yan sa atin ni Madam Maharlika. Ano ba ang kinaiinis ni FL Lisa kay VP Sara? I don't think naman na may reason. Unang-una sa lahat, ano ba ang pakialam ni FL Lisa sa executive? No, hindi nga siya appointed na kahit anong cabinet secretary or special she's just a plain first lady, no. Maliban sa ibang mga projects na hinahawakan niya, but has nothing to do to govern the administration, 'di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo about dyan. Alam mo, sandali nga, saglitan lang natin guys yung comment section ni Madam Maharlika rito. Imagine nyo, meron siyang 1,460 comments. Ayan. Oh. Nakakabilib naman, Madam Maharlika, ang sharpness ng memory mo. Very much detailed and meticulous. Always watching you, 2 billion counter charge, Maharlika. Meron siyang supporter. Hello, Madam, ang lahat. Huwag na tayo magulat one day, no? Maungusan niya na what's the name of that? Si TP, Thinking Pinoy. Mabuhay ka. We love you, Madam. You're beautiful today. Daming pasabog. Diba? Araw-araw kung pinagdarasal, bring it on, Avel. Go, Madam. I love the energy. God bless. Laban. So far, wala pa ako nakikitang negative na may nang bash kay Maharlika. But nakikita mo yung suporta ng tao dito sa kanya. Diba? Nakikita mo yung suporta ng tao sa kanya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Ano ba tingin nyo kay Maharlika? Isa ba siyang pathological liar o isang whistleblower? I'll see you in the next video. Bye guys!